Okay, mga kamatis, mga kaibigan, sila na naman. Hindi, alam nyo kung bakit kino-content ko ngayon si Franklin Miano. Kasi today is the day ng kanyang MSB Ball. Ayan, no? Yung MSB Ball 2028. Yay! So, makakakita na natin yung mga nag-purchase ng 7 Kiaw. Balik ganito yan eh. Para sa malaki. Kailangan muna estudyante ka. So, may upsell na may 7K. Tapos, upsell mo yung VIP ticket na worth almost 12,000. Tapos, yung regular ticket naman na 7K. Siyempre, para hindi ka mukhang mahirap doon, kukuha ka nung 12K, di ba? Palakpakan naman natin. Negosyante. Alright, di ba? So, balitaan nyo na lang ako kasi syempre, alam nyo naman tayo, busy tayo sa mga lihitimong negosyo at saka lihitimong pagko-content. Kaya ano tayo, we are sticking with our strength. So, sabihin nyo na lang sa akin kung ano nangyari dito. Ha? CEO, lahat na lang CEO. Ano na yan nawala na ng meaning yan pucha, si Franklin Miano, CEO. Di ba? Alam niya ito, real talk to Ang nirerespeto ko lang talaga na na CEO dito. Si Miss Glenda. Kasi si Miss Glenda talaga global na yung kanyang produkto, 'di ba? Or at least talagang malakas, 'di ba? And grabe talaga yung mga endorsers niya. Okay? So, in terms of that, si Miss Glenda lang talaga yung aking nirerespeto sa mga TikTok na CEO. Sorry. Kasi talagang idol talaga siya. Or at least man lang inaaral niya yung trade. Hindi siya masyadong nakikidrama sa social media. Kaya I really commend her. Okay, palakpakan natin. Siya maganda pa. Pare, pag sinabi niya sa akin, Nico David, huwag ka nang mag-content. Babayaran na lang kita 6 digits para maging executive assistant ko. Sorry guys. Hindi ko iiwanan tong pagko-content. I really love this. So, eto muna yung update doon sa kanyang mga gawa bago tayo pumunta rito. This is an important, ang ano kasi nito, it's another, eto kasing topic natin for today is another coverage of education. So, talagang sobrang importante malaman kung bakit, kung magbi-business school ka, hindi yun waste of money. Okay, mamaya explain natin lahat yan. Kita mo naman yan. 915 views. Siguro mga ilang 915 views o 915 clicks. Maawa naman tayo. I-click naman natin. Para 916. Hindi, ayokong i-like Hindi talaga. Tapos nagdi-delete pa ng comments. Walang engagement. Paano ba yan? Paano ba yan, Franklin Miano? Ayan, Tapos tingnan naman natin to. Ayan, 8.8k views. Akala ko ba gumana yung plano ko? Nasa akin pa yun. Ipe-play natin yun kapag nangyari na. Franklin Miano, ito lang ang sasabihin ko sa'yo. There is no amount of lawsuits. There is no amount of pleadings. There is no amount of things that you can do. As long as you're posting, as long as something is publicly posted, I will hunt it down and debunk it. Okay? Lahat yun. Lahat. So, ang relief mo na lang sa akin is if I die. Yun lang. Yun lang yung kawala mo sa akin. But other than that, I will never stop. You can send all the lawsuits, you can spend all the money you have in kung meron man lawsuit, kasi hindi pa dumadating sa akin, excited nga ako Kasi kung may legal remedy siya, meron din ako, of course. Hindi na tayo parang dati. I've learned a lot. So, anyway, gusto ko lang kayong i-update sa kanya kasi lagi nyo akong tinatanong. Ayan na. Tuloy na natin dito. Now, this is the effect of when itong mga sinasabi nitong mga shit influencers na to or itong mga business guru na to na wala naman talagang alam. Okay. Tuloy na natin. Yung sinabi ko na kaysa makinig sa guro na nagtuturo ng negosyo, wala namang negosyo. Ang point ko lang dun guys, kung makikinig man lang ako about sa negosyo, dun ako makikinig sa taong successful na sa negosyo. Yan yung mindset na gusto kong tanggalin sa inyo. Why do you go to business school? Number one is,
business schools have structure. It has standards, it has policies, it has safeguards para sure na yung kukunin na instructor nung business school na yon is someone who is knowledgeable doon sa tinuturo niya. Kasi you go to school not because you want to earn a profit. It's because you want to learn something that will help you make the profit. Gets nyo? Same with yung mga MSB course na yan eh. Hindi naman yan nag-guarantee ng profit na yan eh. In fact, mga kamatis, mga kaibigan, kasi ako, I took time talaga to read tong disclosure nila. Eto kasi, babasahin ko na lang. Please note that business does not present itself, does not present itself as a post-secondary school and does not provide any state credit. So, dun pa lang sa idea na yon, you cannot compare this to a school, okay? Pero mamaya paparinig ko sa inyo yung retorika na binabato ni Franklin Miano dito, okay? We do not advocate get rich quick schemes, and MSB is not one. Okay? So again, hindi siya business school. Hindi rin siya business alternative, okay? Kasi it only provides you yung tinuturo niya, which is service business, pero hindi siya substitute for school. Pero look at how Franklin Miano frames it. Pakinggan natin. Kung mayaman ka talaga, bakit ka pa natuturo? Isipin mo yun, mas gusto niya pa naturuan siya ng isang prof na walang alam sa negosyo, na nabasa niya lang kahapon, na tinuro niya lang ngayon. Kamusta yung 10 businesses mo? Kamusta yung mga ano yung mga damit niya, yung phenomenal clothing line na ginamit mo yung image ni Nadia Eider. Nasagot mo na ba? Parang nawala ka na ng parang bula Di ba pansin nyo, nawala siya after nung debunk na yun. Talagang lumubog sa lupa, di ba? And I will make sure na you stay there, okay? Or kung babalik ka man, that's good for me kasi I have more things to debunk. Tulad nitong mga ganito. Kasi these people needs to be put in their places. Look, kasi eventually merong makakakinig diyan at merong mag-a-agree diyan. Tulad nito. Kasi pares yung idea eh. Kinig sa guro na nagtuturo ng negosyo, wala namang negosyo. Yan yung mga ganyan Ang point ko lang dun. Paano mo naman nasabi, boy, na yung mga pinakikinggan mo will give you structure dyan sa business mo? Hindi kasi Josh Mojica, pare. And si Josh Mojica, in time, natuto na lang din yun, okay? Ikaw, wala ka pa doon. Pero gets mo yun? Ang iba kasi sa kanila ni Josh, si Josh kasi, tumigil kasi malakas yung kita niya. Okay, as in sobrang lakas. Ito, walang kita, nauuna yung angas. Gets nyo? Nakukuha yung angas, nauuna yung confidence. Wala na, hindi naman niya alam yung sinasabi niya eh. Hindi naman niya alam yung ginagawa niya. So, ang ending, ayan, nagkakanda hirap-hirap siya magbenta. Tapos, you hear this guy, tapos, dito naman, ito yung mga influencer sa social media ngayon, yung mga coach na yan, mga bulaang propeta na yan. I will say it, mga walang kwenta yung mga coach nila. Kasi, where did they get their accreditation? Except yung declaration nila na coach sila. Where? This is why, yung mga schools, or kung teacher ka, you have to have a diploma first. You need to be knowledgeable dun sa tinuturo mo. And secondly, kailangan din meron kang diploma at saka meron ka din accreditation or meron kang lisensya para magturo. These people have none of them. Tapos ang lakas ng loob magsabi ng ganyan. Ano nangyari doon sa mga negosyo mo? Vivid Smile, kamusta na? Kamusta na yung phenomenal clothing line? Kamusta yung Gen Z Cafe? Kamusta yung ano ba yung iba? Alam mo yung nag-succeed lang talaga and mukhang nahihirapan na ngayon is yung MSB. Kasi na-exposed na mahirap palang kumita talaga mahirap pala talagang kumita sa business outsourcing at hindi ka magiging Franklin Miano overnight. And sila din ang nagsabi niya, ayan
And hindi rin madali na magkaroon ng ano dito money back, 'di ba? Kasi sasabihin niya yan diyan ito, pakinggan mo. Mayaman ka talaga, bakit ka pa natuturo? Isipin mo yun, mas gusto niya pa naturuan siya ng isang prop na walang alam sa negosyo. O parang ikaw meron no? Ano nangyari doon? No? Sagutin mo nga si Naija Aider, tsaka si Vicky Grout, di mo nga masagot Piruin mo, successful kang negosyante, or may mga ganyan kang video, tapos putya, malaman-laman natin, wala palang paalam yung mga yung mga kinukuha mong picture noon, di ba? Ayun, may ebidensya yun. Literal na sila mismo ang nakakita. Oh, di ba? Ano lang, wag kami Franklin niyan, no? Kakainis talaga. Tingnan mo yung pangalan nitong TikTok, Frank University. Come on. You're not a school. Mismong ikaw nagsasabi na hindi ka school for legal reasons, tapos you're going to pretend that you are a school. Come on, sinong literal Na nabasa niya lang kahapon, na tinuro niya lang ngayon. Hindi niya ba nabasa kahapon yon? Okay, hindi niya nabasa kahapon yon, yung teacher na yon. Inaral niya yun ng 4 na taon. Hindi siya nag-drop out katulad mo. Okay, ikaw ang tatanungin ko. Sige, alam mo dapat ka debate nito si Richard Tadeos kasi yun talaga teacher yon ng business school. Tingnan natin. Let's get any business related topic. Tapos ang magja-judge yung mga mayayaman na tao. O tingnan natin kung mabuhay itong mokong na to sa doon sa debate na yan. Tuloy natin. Di ba? Sino? Ayaw ko mag-name drop. Dapat lang na wag kang mag-name drop. Ang tigas naman ng mukha mo, mag-name drop ka pa. Kala mo ang talino mo. Pero magandang school sila. Di ba? Yung Biro ang yabang no? Anyway mga kamatis, mga kaibigan, the point of this video, bago kayo maniwala dito sa mga gurus nito, make sure that you read the fine print. Ang dami kasing hindi nakaintindi nito Kaya hindi yung refund policy na yan, no? Teka. Pag kita nyo kung gaano kalayo yung refund policy, ayan, no? Ayan yung you must be build a fully functioning portfolio, 1 service. 200 clients yung o-offeran mo ng service. Tapos you must be interviewed by 20 clients. Tapos tandaan mo, in 30 days mo gagawin yan. So alam mo, para sa beginner, sobrang hirap yan. Anyway mga kamatis, mga kaibigan, I just wanna show you an application here of social learning theory. Etong mga ganitong klaseng bata, nanonood sila ng TikTok, tapos makakam across nila yung mga ganitong video. Kung hindi siya, si Josh Mojica, na wala silang tiwala sa school. Kasi nga, itong mga ganito, dinidiscourage nila yung mga tao na mag-aral or ina-undermine nila yung mga professors. Turo. Isipin mo yun, mas gusto niya pa naturuan siya ng isang prop na walang alam sa negosyo. Na nabasa niya lang. Parang siya meron Tapos wala, di magkakaroon ka ng negative reaction sa negosyo. When in fact, sa school, when in fact, kailangan yun talaga. Successful people study all the time. Alright, so yun lang naman yung sa akin. Mga lods.